Ayan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabing ito. At para po sa ating pagsisimula, tayo po ay magkakaroon ng opening song and then to be followed by the opening prayer po na papangunahan sa atin ni Sister Daniela. And then after po nun ay mapapakinggan po natin ang speaker natin sa gabing ito na si Brother Elmer Rago. And then after po nun, closing song and then closing prayer by our speaker. Sharing of insights, and then closing song, and then closing prayer po ng ating speaker. So, yun po ang pagkasunod-sunod na programa natin sa gabi ito. Kaya ngayon po tayo dumako na sa ating opening song. Let's pray po. O dakila naming Ama na sa mga langit, maraming salamat Panginoon sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin sa buong araw at muli kaming makakarinig ng inyong pong mensahe sa mga oras na ito. Bigyan niyo po ng katalinuhan ang tagapagsalita na kanya pong maisalaysay ng tama at naayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo din po kaming mga tagapakinig na may mapulot na aral upang amin po itong maisabuhay. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan at pinagpalang gabi po ang bawat isa. Ang ating pag-aralan po ngayon ay titled To Unify the Church. So sa title pa lang mga kapatid, ay gusto ng Panginoong Diyos na tayo po ay magkakaisa. No? So dito po sa Hebrew chapter 13 verse 9, sabi po dito, Be not carried about with diverse and strange doctrine, for it is good thing
that the heart be established with grace. So yung mga, kumbaga, sari-saring doktrina mga kapatid, so mas maganda hindi po natin pakikialaman yan, no? Yung mga tinatawag na side issues. So, gusto ng Panginoon na direct to point tayo sa gusto ng ating Panginoon Diyos na iparating sa atin at gawin natin bilang kanyang mga anak. Sabi dito, the Lord in His wisdom has arranged that by means of the close relationship that should be maintained by all believers, Christian shall be united to Christian and church to church. So, maintindihan natin mga kapatid na tayo po na mananampalataya ay magkakaisa po tayo lalong-lalo na sa kung ano po yung instruction ng ating Panginoon from the Bible and the spirit of prophecy. Gusto ng Panginoon mga kapatid na tayo po ay magkakaisa, no? Thus, the human instrumentality will be enabled to cooperate with the divine. Every agency will be subordinate to the Holy Spirit. And all the believers will be united in an organized and well-directed effort to give to the world the glad tidings of the grace of God. Pero kung titignan natin mabuti mga kapatid, ang mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo o yung mga professed believers ay sad to say na hindi po talaga nagkakaisa. Lalo na po sa atin mga kapatid, lalo na sa huling panahong ito, ay para tila bagang hindi tayo nagkakaisa. May mga ministry mga kapatid na iba ang ginagawa, taliwas ang ginagawa mga kapatid doon sa sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon kung ano ang dapat nating gawin na dapat pagkaisahan natin mga kapatid bilang mananampalataya, especially in these last days. So, sa pagpapatuloy, God deals with men as individuals, giving to everyone His word. All are to be taught of God. Through the grace of Christ, every soul must work out his own righteousness. Sapagkat ang karakter mga kapatid na datnan ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pagbalik, ayun yung karakter na na-build natin habang nandito pa tayo naghihintay sa ating Panginoong Diyos. And that is individual effort mga kapatid. Hindi yan natin makuha sa pamamagitan ng tinatawag na corporate work. Although yung ating pagsama-sama bilang mga mananampalataya ay makakatulong po to build our character na magiging katulad kay Kristo mga kapatid. But that is our choice. Choice pa rin natin mga kapatid kung gusto nating maging mabuti sa harap ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa pagpapatuloy mga kapatid, maintaining a living connection with the Father and the Son. Mapanatili natin mga kapatid ang ating buhay na connection mga kapatid sa ating Ama at sa anak na ating Panginoon Kristo. While it is true that the Lord guides individuals, yes, it is also true that He is leading out a people, not a few separate individuals here and there, one believing this thing, another that. Kumbaga magkakalayo man tayo mga kapatid, hindi man talaga totally tayo ay nagkakasama ngayon, but we have the same spirit, beliefs, mga kapatid. No? Na yung aking paniniwala ay iba sa paniniwala ng mga nasa Ilocos. Ang paniniwala ng mga taga Ilocos ay iba sa paniniwala ng taga Bicol. At yung paniniwala ng taga Bicol ay iba sa paniniwala namin dito sa taga Davao. So, although magkahiwa-hiwalay tayo mga kapatid, but, sabi dito, ulitin ko ng konti,
it is true, it is also true that He is leading out a people. Although magkalayo man tayo, ngunit tayo po ay nakakasigurado na tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang libro na Counsels on Diet and Foods na binabasa namin dito sa Mindanao o sa Davao mga kapatid ay same book na binabasa po dyan sa Ilocos, sa Bicol o saan mang panig ng Pilipinas. So ginagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Angels of God are doing the work committed to their trust. The third angel is leading out and purifying a people, and they should move with Him unitedly. So itong pagbibigay natin mga kapatid ng third angel's message sa sangkatauhan ay hindi po ito kakaiba na third angel o na three angels messages na binibigay ng US, na binibigay ng ibang bansa mga kapatid sa mga tao na hindi pa nakakarinig mga kapatid yung tinatawag na last message of warning, the last message of mercy na ibinigay doon mga kapatid sa mga tao sa bandang Amerika, sa Europe, ay same message na maririnig din po natin dito sa Pilipinas mga kapatid. Some have advancement, the thought that as we near the close of time, every child of God will act independently of any religious organization. But I have been instructed by the Lord that in this work, there is no such thing as every man's being dependent. Being independent, I mean. Walang tinatawag mga kapatid na yung sinasabi sa Spirit of Prophecy na avoid monotony. Yung mag-iisa ka lang. Yung independent ka. So ibig sabihin, although binibigyan tayo ng Panginoon mga kapatid na individual effort, we must work out our own salvation mga kapatid. No? Na ang gawain natin ay hindi dapat maging independent mga kapatid. So, supposed to be tayong mananampalataya mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na connection sa bawat isa. Kumbaga, nagtutulungan tayo spiritually, even emotionally, financially, even sa ating physical mga kapatid. That's why merong mga tinatawag na medical missionary, sharing the thoughts, ideas, knowledge, and wisdom on how to combat disease mga kapatid. No? So meron tayong supposed to be dapat na matanungan sa ating mga kasama kung anong dapat gamot sa mga ganitong klaseng karamdaman sapagkat hindi tayo kumikilos na independent. Dapat nagkakaisa tayo, dumidepende tayo sa ibang kaalaman na binibigay ng ating Panginoon Diyos sa iba nating mga kasama. In order, sabi dito, in order that the Lord's work may advance helpfully and solidly, His people must draw together. So napakaliwanag mga kapatid, no? Sabi pa dito, each member of the church should feel under sacred obligation to guard strictly the interest of the cause of God. So itong sinasabi mga kapatid dito na meron tayong sacred obligation. So aking basahin mga kapatid dito po sa Testimonies for the Church, Volume 7, The Knowledge of Health Principles. Sabi dito, we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. So dumating na daw tayo sa punto ng bawat membro ng iglesia ay kailangang humawak sa pagiging medical missionary work. And I believe this is a sacred obligation mga kapatid. This is the part of the three angels' messages. Because in these last days mga kapatid, ang mga tao, ang sangkatauhan mga kapatid, ay tunay na nagkakasakit. At walang ibang solusyon mga kapatid ang Panginoon,
kundi gamitin niya ang medical missionary work. Kaya sabi sa page 80 sa last day event, sabi po doon, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines but medical missionary work. In order to reach out people. Bakit? Subok na po namin mga kapatid. Pupunta ho kami sa mga kabahayan. Kakatok ho kami doon. Tao po, pwede po ba kami mag-conduct ng Bible study? Anong sabi ng mga tao? Walang tao dito. Binabagsakan ka ng pinto, wala daw tao. Pero kung maghanap tayo mga kapatid ng mga may sakit, gamitin natin ang right hand of the gospel. Nasubukan na po namin talaga na ang mga tao po ay bubukas ng kanilang mga pintuan, mga kapatid. Now, sabi po sa pagpapatuloy, mga kapatid, the world is a laser house filled with victims of both physical and spiritual disease. Everywhere, people are perishing for lack of a knowledge of the truths that have been committed to us. So yung mga katotohanan, mga kapatid, na kailangan marinig ng sanlibutan, ay nasa atin. Sabi dito, the truths that have been committed to us. The members of the church are in need of an awakening that they may realize the responsibility to impart these truths. So kailangan magising tayo, mga kapatid, na ang mensahe sa huling panahong ito, mga kapatid, is like a trumpet with a certain sound upang magising ang bawat membro ng iglesia. Kaya sabi pa nga dito sa pinakauna, we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. Now the question is, are you really the member of the church? Then what are you doing? Are you a medical missionary? Are we? Yan ang tanong, mga kapatid, sa atin ngayon. No? Sabi dito, the members of the church are in need of an awakening that they may realize the responsibility to impart these truths. Ito yung ating mga responsibilidad, to impart these truths. Those who have been enlightened by the truth are to be light bearers to the world. To hide our light at this time is to make a terrible mistake. Terrible mistake. The message to God's people today is, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. On every hand, we see those who have had much light and knowledge deliberately choosing evil in the place of good. Mga kapatid, aminin natin, even tayo ng mga reformers, natatamaan tayo nito. It's because we have a habit na nakakasira sa ating katawan, mga kapatid. Ang sabi dito, making no attempt to reform. They are growing worse and worse. But the people of God are not walk in darkness. They are to walk in the light. Why? Because they are reformers. So sa ating mga reformers, mga kapatid, mga reformador, we should walk in the light from the Word of God, mga kapatid. Before the true reformer, the medical missionary work will open many doors. No one need wait until called to some distant field before beginning to help others. Bakit? Marami tayong kapitbahay. Hindi na kailangan, mga kapatid, na pupunta pa tayo sa malayong lugar sapagkat marami tayong mga kapitbahay. Pwede nating abutin sila kaagad. Sabi pa nga dito, wherever you are, you can
begin at once. So napakaganda ng binigay sa atin ng Panginoon. Opportunities are within the reach of everyone. Si Kristo po ay, He is the great medical missionary when He was here on earth, mga kapatid. Mga kapatid, tayo po dapat ay magkaisa. Sabi dito, each member of the church should feel under sacred obligation to guard strictly the interest of the cause of God. Jesus has opened to everyone a way by which wisdom, grace, and power may be obtained. He is our example in all things, and nothing should divert the mind from the main object in life, which is to have Christ in the soul. When this is the case, every member of the church, every professor of the truth will be Christ-like in character, in words, in action. Mga kapatid, I hope na na-bless tayo, lalo na sa atin na merong mga tinatawag na ministry, na makita, mga kapatid, ang biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Amen. Ay maraming salamat po, Brother Elmer, sa napakagandang mensahe na iyong binahagi sa atin ngayong gabi. Na dito po, ini-explain sa atin na while God inspires nga po tayong mga tao, ang bawat individual, ang kanyang grace nga po ay decide para po i-bring yung mga believers together para po maging organized tayo at mag-carry out natin yung kanyang gawain. So dito po pinapakita yung spiritual independence na ay merong limit din po. So ang tunay daw po na paglalago at ang effective ministry ay mangyayari po kapag ating sinet aside ang self-sufficiency at sinubmit na tayo dun sa magpasubmit tayo na mag-work together o magkaroon tayo ng unity sa ating simbahan. So sa paggagawa daw po nito at pag-establish ng ating puso sa grace rather than strange doctrines, tayo po ay lumalayo sa pagiging scattered fragments o pagkakahiwalay-hiwalay at tayo po ay magiging unified force nga po na nagpapakita o nagre-reflect ng karakter ng ating Panginoon sa mundo. So, ngayon po tayo ay dadako sa ating sharing of insights. Kung sino po ang gustong mag-share ng kanilang karagdagan ay pwede po kayong mag-share ngayon. Marami po tayo ditong kasama. Nandito po ang Resmin, si Sister Victoria Kasidsid, isa pong Resmin, and si Sister Katie. Sino po ang gusto mag-share ng kanilang insights for this evening? Ayan po. So, kung wala na dahil malinaw na din naman po ang ating mensahe sa gabing ito, tayo ay dumako na sa ating closing song to be followed by the closing prayer of our speaker.
tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan, sa pag-remind niyo po sa amin na gagawin namin ang mga iniutos po ninyo sa amin. Tulungan niyo lamang kami at turuan niyo po kami paano sumunod sa inyong mga kautusan. Patawarin niyo lamang kami saan mo man kami nasumpong nagkasala at binabalik na yung papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And maraming salamat po, Brother Elmer, sa pag-lead ng ating closing prayer and sa pag-share ng napakagandang mensahe sa ating ngayong gabi. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood din po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami muli bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional na magaganap po ng alas 5 ng umaga and our daily evening devotional na magaganap po ng alas 5 ng alas 6 ng gabi. So, dito po nagtatapos ang programa natin sa gabi nito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.